Wala? Wala? Pucha. Gulat ako doon. Gagi, nagulat ako doon, seryoso. Pucha. Hello everyone, good evening guys. No Reason here once again, and from reading creepy horror stories on the internet last time, ngayon naman na magre-react tayo sa mga creepy videos on the internet. I'm not quite sure if this is really paranormal or may mga logical or science explanation about these videos or clips. Let's all find out. This video is entitled Multo Nakuhanan ng Camera, There's a Face in the Mirror from Goosebumps Top 5. So I'm no way claiming this video, we're just reacting to this, and shouts to Goosebumps Top 5. So let's do this. Something unknown. Ang unang entry sa ating video ay sinend ni ka-Goosebumps Joyce Diaz Mendoza from Dubai. Nagbo-blower daw siya ng buhok kasama ang kanyang anak nang na-capture niya ang chilling video na ito. Nakita niyo ba yun? Isang maputlang mukha at mga matang may itim ang paligid ang makikitang nakatitig sa kanila. Ang What? creepy face na ito ay nagre-reflect umano sa isang salamin na pagmamayari Oh, ni andun sa Joyce. salamin. Suriing Teka, let's go back. Tignan nyo mabuti yung salamin ha, dun sa may parang left side ng bata or basta dito siya. So, tignan natin. Ayun daw eh. Tignan natin. Nakita niyo ba yun? Isang maputlang mukha at mga matang Ayun may daw eh. itim. So, this one guys. Ang paligid ang makikitang nakatitig sa kanila. Ang creepy face Ayun. What do you think guys? I mean, for me, ayoko kasi magbigay ng parang mga OA reaction if I'm not really creeped out by what we're about to see. Pero kasi parang for me, parang planted picture lang siya. Parang, ewan ko, parang it's either edited or planted picture. But what about you guys? na ito ay nagre-reflect umano sa isang salamin na pagmamay-ari ni Joyce. Suriing mabuti kung may kakaiba sa salamin. Ito ay mukhang normal na salamin lamang na makikita sa kahit saan. Ito kaya ay may portal sa ibang dimensyon? Ayon kay Joyce, patawa-tawa lang daw umano siya pero ang totoo sobrang creepy na ng kanyang nararamdaman sapagkat ang mukha ay nakatitig lamang. Para siyang hindi din salamin kasi sinasabi nung nag-post na parang salamin daw, creepy face in the mirror. But ewan ko kayo guys. I mean, for me, I'm just saying what yung kung ano yung nararamdaman ko. Parang hindi siya salamin eh. Pero if you have other explanation, I would really love to see guys. So comment down below. Ano kaya ito? Heto pa ang isang video na ipinadala TikTok ah. naman ng isa pa nating viewer na si Alexter Dome. Sa salamin ako nakakita eh. Sa salamin ako nakatingin. May something ba sa salamin or I'm looking at the wrong direction? Tatlong kababaihan na sumasayaw and just having a good time. Nung bigla na lang may sumilip na pang-apat na entity. Oh, that's kaya it, ang yung mga may entity sumilip. na nagpapakita sa kanila? Balik natin guys. Oh. Makikita ang tatlong kababaihan na sumasayaw and just having a good time. Nung bigla na lang may sumilip na pang-apat na entity. Ano kaya ang mga entity na nagpapakita sa kanila? Kung ano man ito, nais ko lang sabihin na mag-ingat kayo lagi mga ka-Goosebumps. I don't know about it guys, pero kayo ano sa tingin nyo? Pero kasi for me parang someone could easily be, ano mo yun, parang gaganon lang sa camera. Pero sabi nga nila, creepy daw, ayan, mangingay ng pusa sa likodan. Pero kung may sumilip kasi nakakilala nila dun sa camera, di ba parang ang reaction nila dapat is parang maiinis. Kasi, uy, tumabi ka dyan, ba't ka ba haharang, di ba? Pero kasi parang hindi din nila nakita yung sumilip. I mean, I'm not saying that it's paranormal, pero that's what my explanation, parang based sa akin. Kasi parang if someone na tao talaga sisilip dyan sa harap ng cellphone mo na habang nagbibideo ka, sisitahin mo. Na parang, tumabi ka dyan, nagbibideo nga ako eh, diba? Pero the mere fact na parang hindi sila nag-react na may sumilip, that's something to think about, guys. Ghost or glitch?
Ang footage na ito ay nakuha sa neighborhood ni TikTok user Scotty Dogo. Isang kakilala daw niya ang nag-send sa kanya ng isang video kung saan isang crime ang naganap at nakuha sa CCTV. Isang nakawan ang nangyari pero hindi ito ang kinababahala ni Scotty. Hindi ang posibilidad na siya ay mabiktima ng isang nakawan, kundi ang posibilidad na may paranormal entity sa kanyang neighborhood. Bakit? Uy, ayun. Parang may dumaan. Pustahan yun yung sasabihin. Parang may dumaan na shadow. Ewan ko kung nakita niyo yun. Sa kanyang neighborhood. Ayun, oh. Kita niyo guys, ayun, oh. Oh, tas meron na naman. Ayun, oh, bumalik. Tama ba? O yun nga. Ayan, tinan nyo, sumili pa siya, parang nilikuran pa siya pabalik. Ayan o, ayan. Eto siya. Yung shadow na yan, tapos babalik pa sa likod nung naka-helmet. Ayan o. Ayun, meron na naman bumalik. Parang binabantayan sila Parang isang black silhouette ang Ayan na nga. kapansin-pansing naglalakad na tila oblivious sa krimen na nangyayari sa paligid nito. Maya-maya pa ay bumalik ang shadow figure. Pansinin kung paano tumingin patalikod ang thief. exactly. Para bang may nararamdaman itong presensya sa kanyang likod. Ngunit sa huli mukhang wala itong nakita. Sabi sa isang comment, ito ay glitch lamang. Ito pa ang May possibility nga kasi mostly, di ba, parang CCTV footage. I'm not quite sure kasi minsan wala akong tiwala sa mga CCTV. Di ba, minsan parang yung mga kuha ng CCTV, parang it's either malabo or hindi malinaw. It could have been a glitch or it could have been paranormal. Pero for me, nararamdaman ko, that's quite creepy. Pero we're not quite sure kung ano yun. So, I want your insights about that. Comment down below. shadow figure caught on tape. Ang video na ito ay pinost noong October 2006 sa channel ni Electricaman. Isang infrared camera ang ginamit upang makuna ng entity na nagmumulto umano sa bahay na ito. Nakita niyo ba yon? Wala akong nakita. Isang white apparition ng bata ang makikitang pumasok sa Bata? Bata daw. Kita niyo ba Natin. yun? Isang white apparition ng bata ang makikitang pumasok sa isang kwarto habang ang mga paranormal investigators ay nagtatangkang makipag-communicate dito. Sadya bang mahihayin ang ghost na ito or sino? Sa tingin nyo guys, Sunod bata lamang ba ito yun? ang bilin sa kanya ng matatanda na don't talk to strangers. Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Ito kaya ay isang ghost caught on camera? Or isa lang itong glitch sa camera? Peekaboo! Isang security guard sa Mexico ang nakakuha ng footage na inyong mapapanood. Ito ay pinost niya sa Reddit under the username ResponsibleAD8336. Ayon sa security guard na ito, madalas daw siyang nakakarinig ng noises tuwing gabi at ito ang kanyang nakuha nang nagpasya siyang hanapin ang source ng tunog. Panooring mabuti at huwag kukurap. Está bastante oscuro, ¿no? Es que se escuchó a alguien. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Nakita niyo May sumilip ba? Tama ba ako? Nakita nyo ba yun guys? ba yun? Isang mukha o isang Ay, kote no. ng mukha ang mabilis na sumilip sa gilid ng air conditioner. Pero Ito pag ay nahagip lamang ng camera pero halatang ito ay napansin agad ng security guard sapagkat dali-dali niya itong hinanap. Ano nga ba ang entity na ito? Ayon sa ilang commenters, medyo suspicious daw na hindi niya finifilm ang air conditioner mismo. May ilan naman na nagsasabi na kapansin-pansin daw na walang makikitang paa. Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Ito kaya ay ghost caught on tape? kayo guys, ako based sa sarili kong reaction dito, parang yun nga pagkakuha niya kasi nung video, hindi niya naman kinunan kagad yung side ng aircon. And yung explanation na walang paa, it could have been someone na parang
hindi talaga pinapakita yung paa or may stick na mahaba tas mask. Alam niyo yun? Na pinangganon. Kasi ano ako parang gusto ko genuine yung reaction ko. Ayoko nung parang magpapanggap ako na creepy. Pero kung babalikan natin tong clip niya, nung the moment na may sumilip, hindi niya naman hinabol na kumanan kagad siya ng kuha Nagdire-diretso siya Tingnan nyo guys. Está bastante oscuro. Es que se escuchó alguien. Silip. ¡Puta madre! ¡Su puta madre! Tapos umalis na siya. Kita niyo ba yun? Hindi niya naman talaga yung parang sinundan na ano. So what if may, ano naman kung may sumilip, diba? Isang mukha o isang korte ng mukha ang mabilis Next na video. sumilip sa gilid. Pangalawa sa ating list ay galing sa YouTuber Full Gunner. Sa video na ito, isa na namang footage sa alleged haunted house na ipinost ni Full Gunner. Isang exploration gone wrong ang tila nangyari sapagkat hindi daw kumakalma ang paranormal activity sa bahay na ito. Ayon kay Full Gunner, isang gabi daw nang ito ay kanyang na-film at hanggang ngayon binabagdabag pa rin ang kanyang isipan dahil sa kanyang nakita. Que me estoy tratando de acomodar el teléfono con mi linterna con una mano para tener la otra mano libre, pero ay, no puedo. Ano yun? Parang may naririnig En ako. todo momento. Disculpen. Está cerrada la puerta. Escucharon voces. Hola. Habang dahan-dahan na Pucha, ano nun, umabante si Full Gunner, Ay, makikitang mukha. bigla na lang ito napatalon dahil Pusha, creepy ng mukha nito guys sa isang mukha na tahimik na nakatitig sa kanya. At hindi dyan nagtatapos ang lahat, sapagkat makalipas lamang ang ilang minuto, nangyari ito. Hola. 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 Pucha. Gulat ako doon. Gagi, nagulat ako doon, seryoso. Pucha. Ay, Dios mío, ahí está parado. Lo que sea que sea, ahí está parado. Dios. Ano yun? Chanclas. Ay, Parang may black ako nakita Pero nagulat ako doon, in fairness. Pero con eso. Ano ang sa tingin ninyo mga ka-goosebumps? Ito Ay, kaya ay naka-block. isang real ghost encounter or isa lang ito? Although yung naka-black, nagulat lang ako sa kanya kasi hindi ko na-expect na may black doon. Pero pag tinitigan mo kasi, para siyang yung mga sabitan ng jacket sa kanang sombrero. Gets niyo, diba? Parang uso sa ibang bansa, uso yun Yung parang isang malaking stick ba yun or post na pwedeng sabitan ng mga jacket, ng sombrero. Yung sa babae, medyo creepy din yung mukha Although, hindi ko lang alam kasi na someone could have, diba, gumanon sa wall. Kasi hindi niya naman hinabol Pero isa black in fairness, nagulat ako dun. Elaborate hoax. True crime. The Watts family, isang pamilyang nasira at nawala dahil Ito napanood ko to, yung documentary nito sa Netflix guys. Ito yung pinatay ng guy, yung lalaki sa left side, kung hindi nyo pa alam. Yung asawa niya sa kayong dalawang anak. Which is so gruesome and brutal. And sad at the same time. Hanapin nyo na lang sa Netflix basta kung hindi pa nyo pa napapanood. May documentary about this. dahil sa isang affair, si Chris Watts ay isang perfect dad kung tawagin sa social media. Pero sa likod ng tawanan at kasiyahan, unti-unti na pala niyang sinisira ang kanyang Parang pamilya. nagpapanggap lang yung guy. August 16, 2018 ang binawian niya ng buhay ang kanyang buntis na asawa na si Shannon Watts sa pamamagitan ng pagsakal dito. He also smothered her 2 daughters to death na sila Bella Marie, 4 na taong gulang, at Celeste Catherine,
also known as Sisi. Alam mo yung one thing na yung ginawa mo na pinatay mo na yung asawa mo. Masama na yun eh. Yung mismong gawin mo yun. Pero dinamay mo pa yung dalawang bata na walang kamuwang-muwang. Ba, why? Diba? Ibig sabihin ganun ka kasama, no? 3 taong gulang. Although ngayon ay nakakulong na si Chris ng panghabang buhay, ang dating tahanan ng Watts family sa Frederick, Colorado ay patuloy pa rin daw pinamamahayan ng spirits ng mga yumaong family ni Chris. Ayon sa mga kapitbahay, may nakikita daw silang silhouette ng isang babae na palakad-lakad Creepy nung sa galaw loob ng at babae. ang ilaw daw ay patay sindi. Ang susunod na mga video ay mga sequence of recordings na nakuha ng K9 unit at search team nang inimbestigahan nila ang bahay ng Watts family. Ito ay naganap bago pa man umamin si Chris sa kanyang ginawang krimen at bago pa man natagpuan ang mga katawan ng mag-iina. Ang K9 unit at search team ay naghahanap ng clues at leads at that time para mahanap ang nawawalang mag-iina. So, andito pa yung lalaki dun sa bahay nila. Parang, ang explanation is, tong clip na to is from a police personnel. Ito yung nag-iimbestiga pa lang sila kasi yung lalaki nandito pa sa bahay eh. Hindi pa umaamin sa krimen na ginawa niya. Hindi pa nadidiscover yung krimen. May mga suot silang body cam at ito ang kanilang nakuha. Guys, use of a headset is recommended, so I suggest mag-headset kayo. Let's go. Narinig niyo ba yun? Hindi pa sa kanila galing yung no? Narinig niyo ba? Nag-no? Akala ko dun sa mga tao. Ito niyo. Ano yung no? Hindi ba sa mga tao dun nang galing yun? Narinig niyo ba yun? Exactly. Pagpasok pa lamang ng K9 unit ay may narinig na agad silang out of place na boses. Kahit ang search team ay di makapaniwala sa kanilang narinig. Hindi lamang yan, sapagkat pag-akyat ng K9 unit sa second floor ay mas naging kakilakilabot pa ang mga recordings na kanilang nakuha. Habang naghahanap ng clue ang search team sa isang kwarto, may na-record silang tawa ng isang bata. Pakinggang mabuti. That's you. So there's plenty of person here. Shoots, meron nga. May parang nagsabi ng mami. Mahina lang siya guys. I suggest mag-headset kayo. Balikan natin. Parang may sumigaw na mami. So there's plenty of person here. Yes. Ayun. Pati yung tawa. Rinig nyo? Headset kayo guys. Ulitin natin. So there's plenty of person here. Yes. Ayun, galing talaga sa bata yung boses na yun. And wala namang kasamang bata yung mga investigador. Oh my gosh. What in the world is that? Wow. Definitely scent coming out of there. Yeah. Ayon sa isang comment, kung mapapansin daw, tila naipit daw ang vocal cord nung sinabi ang mga salitang ito. Ito kaya Parang nag-i-struggle yung boses. Parang, ay, si parang, kasama ko si ano. Parang ganun yung boses niya. ay espiritu ni Shannon, ang asawa ni Chris na kanyang sinakal? Here's a pair of her. Ito ang pinaka-solid evidence na nakuha ng body cam. Smells like cleaning
Nakita nyo ba yun? Tila isang silhouette ng bata ang makikitang tumatakbo pababa ng staircase. Hindi ko napansin. Sa hagdan daw, sa hagdan daw, guys. Focus tayo sa hagdan. Silhouette ng bata ang makikitang tumatakbo pababa ng staircase. Ito Yung sa original video. camp. Tingnan natin. Sa staircase, guys. Smells like cleaning. Parang meron ngang silhouette. Nakita nyo ba yun? Tila isang silhouette ng bata ang makikitang tumatakbo pababa Ayun o. Ito, guys. ng staircase. Ito kaya ay espiritu ng mga bata o ito ay isang optical illusion lamang? Kayo na ang humusga. Bago matapos And that's about it, guys, sa ating video for tonight. And again, ako na naman po si No Reason. Honestly, ako sa based on my parang reaction dun sa mga video na yun, sulit siya. Although may mga iba talaga dun na pwede mong bigyan ng logical explanation or science, parang physical explanation na baka may mga dumaan lang, may picture lang. Especially dun sa Face in the Mirror, medyo hindi ako believe kasi para siyang picture, pero yung sa huli talaga yung mga voices, yung medyo ang creep out din doon kasi especially yung sinasabi ko nga yung voices ng mga ganon, hindi mo pwedeng dayain yun, especially boses ng bata, and wala namang batang kasama yung mga investigador. Pero kayo ba, mga repa, guys, ano sa tingin nyo? Paranormal ba lahat yung video na pinanood natin, or yung iba doon is alam naman nating edited, may logical explanation? I would love your insights about that. Comment down below para may engagement ulit tayo, mga repa. And kung nag-enjoy kayo sa video na yun, and abangan nyo next upload natin next week. Ako po ulit si No Reason, and don't forget to hit like, subscribe, and that notification bell. See you in the next nightmare, mga repa.